Meron din siya. Awards. Good morning po, New Creation in Christ Church. Morning. Batiin po muna natin yung mga katabi natin ng a very blessed day po. Yan. And good morning din po sa lahat ng mga
online na nanonood po ngayong umaga sa kanilang mga bahay. Morning po, may the Lord bless you today. And before we start, gusto ko lang pong basahin muna sa Psalms 69:34, sabi po dito, "Let heaven and earth praise Him, the seas and all that move in them." So, let's all rise and praise Him. rising, from the rising.
Praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Jesus, we love to worship you forever. We want to worship you because you are one great God. Nothing can measure your love for us. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. The splendor of the King, glory and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands. Age to age he stands. And time is in his hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The God that three in one. Father, Spirit, and the Son. He's the Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Church, sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, Jesus.
our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, you are great, you Lord. You are mighty. We long to worship you, Lord. To witness your majesty, Lord. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Yes, we want to see your majesty. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His throne. His and the grave. Exalt Him. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Yes, we worship you, Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, majesty. Let's worship His majesty. Worship His majesty. Yes, Jesus. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Lift up His name. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty. Let's worship His majesty. Worship His majesty. It's Jesus, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus, Jesus who died, now glorified, King of all kings. We love to worship you, Lord God. To see your majesty today, Lord. And today, this morning, Lord God, be with us. Let us see your majesty, Lord, because you're the one, you're the King who died to save us all. Because you love us, Lord, and your mercy endures forever and ever, and everybody will sing. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw ng ating pagsamba ngayong umaga. Nakita ko kapatid Ariel. Alam ko, 4 na araw lang yata siya o 5 araw. At babalik na naman sa Cebu sapagkat siya nagkatrabaho. Palakpakan po natin, kapatid ng Ariel.
At natutuwa rin po ako sapagkat muli ay nakita po natin at nakasama natin ang kapatid na Rolly at kapatid na Marina. At sila bago pa COVID pa, hindi pa nakauwi. Ngayon lang, ano? At nagagana kami na nandito kayo ngayong umaga. Dalangin natin at yung mga kapatid sa kanilang pagpunta ngayon ang pag-iingat ng Panginoon ang sa kanila. Alam ko po na lahat tayo ay mayroong papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Amen po? Hindi ko alam kung gusto nyo i-share yan o hindi kahit sa maikling kwento. Meron ba? Sino ang kapatid na ninya? Kita mo? At tatawagin natin ang kapatid na ninya at meron po siyang patuto para sa atin ang pasalamat at Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Papuri at pasasalamat ay para sa Panginoon lang. Last Sunday po, nagpa-pray po ako sa mga kababaihan. Ang nag-lead po ng prayer ay si Evelyn. Praise the Lord po. Yung pinag-pray po namin, answered prayer po. Yung anak ko po kasi kumuha ng exam nung last Monday. Tapos ang result ko, nung Friday po na lumabas po. Ano na po siya ngayon? License, certified engineer na po. Salamat po sa kasi po, nung 2006, may anak po akong engineer din po. Kaya lang, kinuha na po ng Panginoon. Parang ngayon, salamat po. Parang meron na naman ako isang engineer. Salamat po. Maraming salamat po. Lalo na rin po kay Pastor at saka kay Ate Wyatt na patuloy na nagpipray sa family namin. Salamat po. Ang papuri at pasasalamat ay sa Diyos lang. Amen. Praise the Lord. Linya, yung ba yung bunso mo? Opo, yung Yeah. Praise the Lord. Okay. At tunay ng Panginoon ay napakabuti. At sumasagot po siya sa ating mga panalangin. Tayo man ay tahimik na nananalangin o kaya ay nagsasabi ng ating mga panalangin at sinishare natin sa iba, ang Panginoon po, ang kanyang katapatan ay nandiyan pa rin. Meron pa po ba? Baka meron pa. Okay? At minsan po ay talagang hindi tayo mapipigilan. May time naman na minsan okay lang, pero minsan talagang gusto nating i-share po ating pagpapala at kasagutan sa ating panalangin ng Panginoon na nagkakaloob sa atin. Well, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong serye na yung tinatawag po nating MCCC Core Values. Yung pong pinapahalagahan ng mga iglesia o iglesia natin. Okay? So, yung pong ating core values na gagawin ngayon o pag-aaralan at pakikinggan ay yung tinatawag pong adoration. Naalala po ninyo, ang core values po natin ay minabuti po ng mga tagapanguna ng MCCC na magkaroon ng at least 10. Sana nga dadagdagan pa natin kasi marami naman talaga eh. No? Pero ang core values, ang sabi natin, ay mga bagay na ine-expect natin ayon sa kanyang mga salita na ito ang dapat nangyayari sa loob ng iglesia. Maging po tayo personally, meron tayong core values o pinapahalagahan. Maging po sa ating pamilya, meron tayong pinapahalagahan. Ano po? Maging siguro po kahit sa mga opisina, ay meron din pong tinatawag na values. No? At lalo na po, of course, sa mga simbahan. Sa ating pamilya, of course, sa core values natin, nag-uusap kami ng isang kapatid kanina, ay yung kahalagahan ng pamilya na minsan, ang mga Pilipino, kahit may mga asawa na, magkakasama pa rin tayo. No? Kahit malayo na, tinatanong pa rin natin. Kasi family-oriented tayo. At pagkatapos, sinasabihan natin sila na sila ay opo, opo, opo. So, yun po yung ating kultura. Yun yung ating pinapahalagahan. Kapag ang anak natin ay walang respeto, o kaya hindi siya nagpasalamat, o kaya hindi natin nakakita, hindi siya nagpaalam, kinakausap natin siya. Bakit? Sapagkat sa ating po, napakahalaga sa Pilipino ay meron tayong tinatawag na kahalagahan
as part dito po sa relasyon ng ating pamilya. Tanong ko lang, yung bang palaging kumakain ay values din? Kasi ang dami ko pong nakikitang picture, minsan, meron po kami mga kaibigan, halimbawa po sa Canada, sa Amerika, at sa ibang lugar, maging sa Singapore, maging po mapunta mga Pilipino sa mga Middle East, pag nag-picture sila, nakakainan sila. So, ibig sabihin, yung ating tinatawag na values na yan, nadadala rin natin kahit saan tayo pumunta, maging sa ibang bansa. Lalo na po ang mga Hudyo. Pagdating po sa tinatawag nilang pananampalataya at saka doon sa kanilang religious culture nila, talagang dala nila yan. Kaya po, hanggang ngayon, nakikita natin ang Israel po ay nandyan. Sino po ang pwedeng magtagalog ng tinatawag na adoration? Kapag natagalog niyo yan, meron kayong libreng biking. Ha? Adorasyon. Yun nakita ko eh. Pero ito ay may kinalaman doon sa maaaring respeto o maaaring inilalapit natin sa pagsamba o kaya doon sa paghanga o kaya sa pagbibigay pugay o pagtaas o pag-admire. Ano po? At dito po ay sinasabihin po sa atin ang isang pinapahalaga natin ay adoration. Specifically po, ang sinasabi po ng ating values na ito ay ito. Focusing on heartfelt adoration and exaltation of Jesus Christ as Lord and Savior. So yun po pala yung adoration natin. Kasi pagka hindi natin nilagay yun, well, of course, we can thank the Lord, we can praise God, we can praise the Father, we can worship the Father. Pero dito po, ang isang malinaw po na ating pinapahalagahan ay yung pong ating pagsamba at papuri sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi po nito, gusto ko salita, focusing on heartfelt adoration. Ibig sabihin, nararamdaman po natin. Every Sunday, maging tayo po ay sama-sama, o kaya ay nag-iisa, at tayo po ay nananalangin, nagpupuri sa ating Panginoon, palagi, alam natin na ito po ay dapat nararamdaman natin, heartfelt, doon sa ginagawa nating papuri at pagsamba natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pong exaltation of Jesus Christ as Lord and Savior. Sa madaling salita, ang ating pong adoration at pinapahalagaan dito po sa NCCC ay sinasamba po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang ibig sabihin, ang pagtanggap po natin ng pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Hindi lamang po siya pangkaraniwan, tao, guro, o propeta. So, we acknowledge Jesus Christ as God, as Lord, and as King. And of course, as Savior sa ating pong mga kaligtasan. Tinatanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos, kapantay ng Ama, at ng Banal na Espiritu. So, meron pong tinatawag na Triune God. Yan po later on, nakikita natin sa statement of faith, no? That we acknowledge as God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are equal to one another. Sila po ay pantay-pantay. Kasi po, merong pananampalataya ng ating Panginoong Yesus ay hindi kapantay ng Ama. So, siya ay Diyos pero hindi kapantay ng Ama. Tayo po ay hindi. Ang ating pong sinasampalatayanan ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Tinatawag po natin Triune God, yung tinatawag na Trinity, na kahit wala ang salitang Trinity sa Banal na Kasulatan, ay makikita po natin yung tinatawag na tatlo, na nandun po yung tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Isa pa pong bagay na ang ating Panginoong Yesus ay iba sa Ama. Kasi meron pong tinatawag na turo na kung saan ang Ama, ang Anak, isa lang sila. At sabi nila, I and my Father are one. Well, actually po, hindi. Ang ating pong pananampalataya is this, that the Father is distinct from the Son. And the Son is distinct from the Father. Even the Holy Spirit, ganun din po yun. Ibig sabihin, ang Ama po, hindi po siya yung Anak. At ang Anak, hindi po siya yung Ama.
So we believe the Father, the Son, and the Holy Spirit. And they are equal with one another. Matatandaan niyo po ba yan? Kaya actually, kapag tayo po ay pumunta kahit sa mga tinatawag na mga Christian churches, yan po ay napakalaking turo na pagkakaiba na masabi po natin mula sa banal na kasulatan. Kaya po sa ating values, pinapalagan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating sinasamba. Adoration is to honor with the extravagant love and extreme submission. So, hindi pala pwedeng adoration na ikaw ang Panginoon, na ikaw ay mataas, o ikaw ay nagmamataas. Sapagkat ang sabi rito ay merong extreme submission. Pangalawa, meron pong tinatawag na extravagant love. Gusto ko po yung salita dito na nilagay, isang kapatid ang sabi, adoration is to honor with extravagant love. Pag sinabing extravagant, Tagalog natin, magarbo. Magarbo. Ibig sabihin, hindi simple. Ibig sabihin, ang ating papuri at pasalamat sa ating Panginoon ay hindi tinatawag na, thank you Lord. No, it's extravagant love. Talagang nandoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Alam mo, meron naalala po natin, ang pangalan ay Maria, at meron ding isang babae na kung saan nagbigay siya ng mamahaling pabango. Extravagant love. Ibig sabihin, napakamahal po ng Kanyang inihandog sa ating Panginoong Jesucristo. Maging yung mga pinatawad at saka yung pinagaling ng ating Panginoon. So, dalawa pong bagay, yung tinatawag na adoration dito, yung adoration, extravagant love, and extreme submission. Extreme submission, ibig sabihin, ng extreme, hindi basta-basta. Kasi pag sinabing extreme, kakaiba. Ano po, yung bang talagang tahasan. O kaya, ibig sabihin, kung submission, well, napapailalim ka. Pero extreme submission, pwede nating sabihin na kung tayo ay pinapahirapan, even to the point of death and suffering, then ikaw pa rin ay nagpapasubmit sa atin. Nakakalungkot, kahit ang mga Kristiyano, minsan ang mga problema at sakit, ay minsan nagbibigay ng kalamigan sa kanilang pananampalataya. At minsan nagtatanong sila, hindi masama magtanong, pero kung ito po tayo po ay nawawala na doon sa pagpapailalim sa ating Panginoon, that is not extreme submission. Inaasahan po ng Diyos sa atin, extravagant love and extreme submission. At ang sabi, true adoration is a matter of the heart expressed through a lifestyle of what? Holiness. So, ang adoration, ang pagsamba, ay nakatikit po doon sa pamumuhay sa kabanalan. Hindi magkahiwalay. Kaya po, hiwalay po natin yung isang values. Ang alam ko, pang-siyam yan kasi kauulit ko, medyo nakakabisado ko nisan po. Yung pang-siyam natin, kung nagkakamali, is about holiness. Sa Sunday, we will be taking up discipleship. And then after that, maybe making discipleship. Ibig sabihin, yan po yung gagawin natin hanggang dumating ang ating Panginoon. Pag dumating ang ating Panginoon, well, sama-sama tayo, kasama na ibang mga mananampalataya, saan man sila, tayo ay magpupuli sa ating Panginoon. Habang nandito tayo, ang mga bagay na ine-expect ng Diyos bilang iglesia, ano po, ay dapat nakikita sa atin. Kaya po sa ating pagsamba, actually, maging sa ating pag-awit kanina, lalo na po yung huling kanta, sabi, Majesty. Nandun yung mga salita na kung saan we exalt the name of our Lord Jesus Christ, our King. Kaya yung huli ay bagay po dito sa mensahe natin na ating Panginoong Jesucristo ay sinasamba natin. Tanong, ang Panginoon po ba ay tumatanggap ng pagsamba? Sapagkat alam po ng mga Hudyo na ang dapat sasambahin lamang ay Diyos. Ibig sabihin, maliban sa Diyos, idolatry na. So, ang dapat lamang kung sasambahin ng tao ay ang ating Diyos. And since ang ating Panginoon ay tumanggap ng pagsamba
Ibig sabihin, ang ating Panginoon Yesus ay Diyos. Pag pinag-aralan niyo po yan sa banal na kasulatan, napakaraming talata na ang ating Panginoon Yesus, maging ang Ama ay nagsabi sa Anak na siya ay Diyos. Kasi may nagsasabi, kung Diyos si Kristo, ito dapat sinabi niya, Diyos ako. Wala po siya eksaktong sinabing, I am God, pero sa makikita po natin, sa kanyang pagtanggap sa pagsamba, sa kanyang mga attributes, sa kanyang ginagawa, at maging sa tinatawag na perfect, sinless na attributes ng ating Panginoon o karakter, siya po ay Diyos. Makita po natin ang ating Panginoon Yesus sa banal na kasulatan, lalo na po nung siya po ay nandito sa Matthew, Mark, Luke, and John, na isulat nung siya po ay bago napako sa krus at siya'y nagtuturo. Marami po siyang pinagaling at marami pong pagkakataon ng ating Panginoon Yesus ay tumanggap ng pagsamba. Kita po natin, ilan lang dito, meron po rito yung leper. Ano po yung leper? Yung may sakit na keto. Nung siya'y pinagaling ng ating Panginoon, siya po ay nagpatira pa sa ating Panginoon. Meron din po yung ruler, isang mayaman at isang ruler na pagdating sa ating Panginoon, siya po ay, ang sabi po, siya po ay nag-knelt before Him. By the way, ang worship po, literally speaking, or technically speaking, ibig sabihin po ay tayo po ay yumuyuko, tayo po ay nagbabow down, tayo ay nagninil or kneeling down. Ang ibig sabihin ng worship, physically, meron pong tinatawag na prostration. Yung pong homage o kaya yung obeisance, yung pagduyuko po, katulad po ng sa mga Middle East, sila po ay yumuyuko, nagpapatira pa, ang loob nila ay nasa lupa, sila po ay lumuluhod. So actually, ang banal na kasulatan po, pag sinabing worship, doon po ay lumuluhod. Nakakagulat sa mga una po nating relihiyon, katulad po sa Catholic, mayroong luhuran. Nakakita niyo po? Bata po ako, nakapasok po ako dyan. At sapagkat maagal na rin po ako nakakilala sa Panginoon. Pero before 9 years old, nakakapasok po ako dyan. Meron pong tawag doon, yung tinatawag na luhuran. At lumuluhod po doon nung araw kami. Actually, as far as the Bible is concerned, sa pagsamba po sa Diyos natin, mamaya sabihin natin ano ang tamang pagsamba. Of course, alam po natin yan sa Espiritu at sa katotohanan, lumuluhod po ang mga sumasamba sa ating Panginoon. Technically po, ang worship, ibig sabihin, lumuluhod. Ngayon kasi parang nagkakabalik-baliktad na no? Pero halos pare-pareho na, hindi naman baliktad, hindi yung worship, yung thanksgiving, yung praises, parang pare-pareho na siya. Kaya sabi natin, praises and worship. So we're singing, we're clapping our hands, we're dancing, okay, tinataas ang kamay natin, at sinabi natin tayo po ay nag-worship. Well, actually, wala namang masama, wala namang masyadong malaking issue, pero ang banal na kasulatan, pag binanggit po yung worship, nakikita po natin lahat dito, sila po ay nagbabow down. Kasi, pag sinabi po, they worship Him, ibig sabihin po nun, sa Hebreo, sila po ay nagpatira pa. At sila po ay nagpakapa. So, nung kami bata, sanay kami lumuhod. Nung kami mga Kristyano, mga magkakapatid, pag nagpe-pray kami, may time po na sama-sama kami, lumulod kami. Pero nung tumatagal, kasi sa church natin, nung araw pa, wala, hindi tayo sanay. Kaya nagulat kami, one time, ay ang tawag dito, nakiramay po kami doon sa namatay na siya po ay, of course, ibang reliyon, sa Catholic. So, sumama po kami, of course. At pumasok kami doon sa loob ng simbahan. Nag-pray sila. At ang sabi nung, siyempre, pare, lumuhod po tayo. Then nagluhuran. Kami mga Kristyano, hindi lumuhod. Sabi nung pare, yung pong hindi nakaluhod, lumabas na. Kaya ko lang binanggit, parang naisip ko, ngayon pang tayo ay nakakilala sa isang tunay na Diyos. Kung hindi man sa loob ng iglesia,
ipinakikita natin sa buhay natin ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Minsan nahihiya tayo sapagkat ayaw natin na sabihin na parang, wow, ito naman, ang galing-galing niya, parang ayaw natin atunan at makarinig na parang, wow, ang spiritual niya, makadiyos siya. Parang hindi na tayo sanay kasi hindi natin ginagawa. Pero sa iba po ng mga kultura, maging sa Middle East, maging siguro sa Korea, ay meron po sila, lumulod sila. Sa atin, mahirap sapagkat masakit po pag lumuhod sa simyento. At yung iba, pag lumuhod, baka bumaba ka, nakaluhod na, no, hindi na makatayo. Kasi talagang napakahirap po naman sa atin. Kasi hindi tayo nasanay. Kaya natin binabanggit sapagkat sa banal na kasulatan, inihintay ng Diyos na tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. Nagtuturo sa atin na ang Diyos ang lahat-lahat at makapangyarihan at Panginoon at Hari ng ating buhay. Kaya lahat ng pinagaling, maging Canaanite woman, even the disciples themselves, even the mother of James and John, lahat po sila, they all bow down. They kneel down before the Lord Jesus Christ. Sila po ay sumamba sa ating Panginoon. Kung hindi man dito, sa bahay po natin, gawin po natin. Marahil, naniniwala po ako ay meron sa inyo, maaaring lahat tayo ay ginagawa natin yan na kung saan kapag tayo ay nananalangin at pagkatapos sumasamba sa ating Panginoon. Sinasabay na rin natin ang panalangin. By the way, actually magkakaiba yan. Ang prayer ay ang paghingi natin ng ating pangailangan sa ating Diyos. Tandaan po natin yan. Yan ay iba sa thanksgiving, iba sa praise natin, at iba sa worship. Particularly, kapag prayer, humihingi ka sa Panginoon. Kaya pag sinasabi mo, dumadalangin ako sa ating Panginoon, ibig sabihin, meron kang prayer request. At gusto ng Panginoon niya. Pero pag sinabi ng tayo po ay sumasamba, tayo po ay naka-kneel down, at tayo po ay nakaharap sa ating Diyos, at sinasabi natin, pinupunan po natin siya, at pinanasalamatan. Kaya, ang banal na kasulatan po ay punong-puno ng pagsamba. Titingnan po natin isang pangyayari ng mga nauna na mga sumamba na ito ginagamit natin pag Pasko. Pinili ko ito kasi malapit na yung Pasko. Ilang linggo na lang mga kapatid. Sana si Marina, Rolly, hanggang dito, Pasko na, no? At susunod, Pasko. At alam ko, of course, meron sila dahil ang kanyang pamilya ay nandoon. Usually, ito pong ating titingnan, alam natin, yung tinatawag na pinanganak ang ating Panginoong Yesus pagkatapos sinumba siya. Tingnan po natin, ano? Kasi sa pagpasko, may nakikita tayong tinatawag na nativity o yung mga nilalagay natin na kung saan ang ating Panginoong Yesus ay baby, nasa manger, pagkatapos nandun si Joseph, nandun si Maria, tapos nandun din yung shepherds, tapos meron tinatawag na 3 hari. Nakita niyo ngayon? Meron ba kayo nun? Actually, pag titignan natin, pag binasa po natin, maraming iba. Kaya po kapag ka nag-drama, maging sa church, 3 yung hari, no? May nakalagay na alala ko eh. Nung binasa ko, wala namang sinabing hari. Ang sabi, wise men. At saka, magi. Na kung saan, ay galing po yan sa salitang, well, wise men, astrologer sila, gano'n. So, hindi po sila hari, walang sinabi. At wala rin sinabing sila'y 3. Tama po? Sabi ko, siguro bakit 3? Alam ko na. Kasi yung regalo nila 3. Ano po yung regalo nila mamaya? Frankincense, myrrh yung huli, ano isa? Gold, tama. Gold, frankincense, at saka myrrh. Maraming mga bagay ito na minsan, sa pagbabasa natin, at saka napanood natin, dahil ang ganon, ang dami nating mali, na kung saan pinaniniwalaan. At minsan, nalalagay sa isip natin. O, tinan mo, halimbawa, yung demonyo. Anong tingin nyo? Pangit, maganda? Alam natin, pangit eh. May sungay. Sino nagsabing may sungay? No? At saka may hawak na, ano yung malaki ka, no? Or, tapos, may bundok.
Tapos kulay pula. Meron pa nga berde. De colores pa. So pagka dumarating yun, parang kahit ang mga Kristiyano, maging sa kanilang pagtuturo, nasasabi nila yan. Pero actually, maraming iba. Maganda, ito po, na tayo po, kapag nagbabasa ng banal na kasulatan, kami nga, matatagal na mga naglilingkod ng mga pastor, tinuturuan kami ngayon, observation, pinakamahirap pala. Kasi alam ko bakit, nag-interpret na tayo. Hindi pa ba natin nababasa? Kita mo natin na sinasabi, wala pang observation. Kasi po, ang observation ganito, babasahin mo siya kung ano yung nakasulat, yun lang. At siya'y umiyak. Oh, yun lang, umiyak siya. Siyempre, pwede ka magsabi, siguro bago umiyak niya. Hindi po, sinabi, umiyak lang. So, ibig sabihin, ang observation, napakahirap kasi kung ano yung nakasulat, kapag ikay nagbibigay na ng kahulugan, anong tawag doon? Interpretation. Aba, Bible study na to. Siyempre, application. Pero nakita ko, pinakamahirap po, observation. Doon sa mag-share sa atin dito, na po, maging lalo po yung mga nag-preach. Number 1 po, observation. Yan ang dapat mauna at palagi nating ginagawa. Ibig sabihin, ang bigay nila ay 3 regalo. Ano yun? Ito. Walang sinabing hari. Ibig sabihin, basahin mo. Lagi mo babasahin. Gusto mo, isulat mo. Alam mo, pagkagano, ang dali ng memory at matandaan. Plus, makapagtuturo ka na. Tama. So, tingnan natin, ha? Kasi ang konteksto po nito, sila ay sumamba, kaya nilagay po natin, they have come to worship Jesus. Kaya ito malaman po, ang ating Panginoon, hinanap nila at sila'y sumamba. Ang ating Panginoon po ba ay baby o bata? Sigurado kayo. In fact, bago ito, naalala ninyo, kasi Christmas, yung mga shepherds, sila yung unang sinabihan, pagkatapos ito na yung event, na kung saan, habang nag-aalaga sila, habang nagliwanag, at pagkatapos, nakita nila mga anghel, at ang sabi, ipinanganak sa bahay ni David, ang sabi, ang isang sanggol. Doon sa konteksto yun, medyo parang, wow, sanggol ang sinabi. Pero dito po, ay mamaya titingnan natin, kung anong sinabi, ano po. Kasi pagka English po ang babasahin natin, medyo iba po sa parang original o kaya sa Greek. Kaya dapat mag-aral kayo ng Greek at saka ng Hebrew. Ano? Pero nakikita naman po yan. Ano? Tingnan natin, okay? So let's make an observation and then later on, may apply natin. Okay. After Jesus was born, saan po siya pinanganak? Sa Bethlehem. Yes, sa Judea. In Bethlehem of Judea. Bakit sinabing in Judea? Sino mga kasagot niya? Dalawa na Burger King mo. Sabi, in Bethlehem, in Judea. Bakit in Judea? Ano sagot? Kasi may isa pang Bethlehem. So, ang banal na kasulatan, ito maganda. Kapag binasa po natin, very, very, sabi natin po na talagang distinct. At masasabi po natin particular. Kaya yung prophecy, kaya hinanap po ni Herod, Bethlehem in Judea. Kasi meron pong ibang Bethlehem. Baka doon sila makapunta. Kaya ang sabi rito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod. Ito. Sino po si King Herod? Ba't tinawag na king? Ang daming dapat pa ng malaman. Maraming Herodes no? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi yan, ha? Kasi sabi ko, kung titignan ko ito, dapat, kailangan babasahin ko. Yung iba baka hindi ko matanda. Pero ito po ay tinatawag, sabi nila, si Herod the Great. At yung kanyang, itong si Herod the Great, ang isang katangian niya, lagi niyang gustong magtayo. Sabi po, siya po yung nagpatayo dun sa templo na ang sabi ng ating Panginoon, gibayin niyo yan. At sa 3 araw, itatayo ko yan. And then, of course, alam natin, it refers to his body. At ang sabi ng mga Hudyo, at saka yung mga religious leaders, sabi niya, wow, 3 araw lang, tinayo yan ng ilang taon. Tandaan nyo? 40 years. At ang sabi, si Herod, o itong Herod na to,
yung Herod the Great ang nagpatayo ng templo. Kaya ito po ay marami siyang naipatayo. At ito ay medyo talagang, gusto niya talagang sikat at kinikilala siya. Okay. So si Herod, ang sabi, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. So, anong tawag dito? Magi. Ewan ko sa Tagalog. Ano Tagalog? Tinatanong ko kayo, parang kayo matulog, ha? Parang kayo tuntukin. Pag sinabing Magi, yung mga wise men, yung mga matatalino, sabi galing sa salita, ewan ko kung meron, so whatever. Pero sila po ay mga astrologers. Sila po ay sanay tumingin, pinag-aaralan nila yung kilos at lugar ng mga planeta. At saka, yung mga nakita natin sa paligid, doon sa kaya tinawag silang astronomers. Nagulat sila kasi ang lumalakad talaga at gumagalaw, planeta. Pero nagulat sila, ito hindi. Yung star gumagalaw. Ibig sabihin, inag-lead sa kanila. Kaya I believe, ang Diyos talagang nagpahayo sa kanila tungkol sa ating Panginoon. By the way, ang sabi po, they came from the east. Ano sa Tagalog yung east? Silangan, tama, yung naisip ko. Pumunta sila sa Jerusalem. Gano'ng kalayo? At tanong, taga saan po sila? Lamang ako kasi nabasa ko, pero siyempre, yun na nababasa ko. No? Sila ay galing sa east, papunta sa Jerusalem. Ang sabi po, sila po ay mga galing po doon sa tinatawag ng mga lugar ng Iranian. Sa Iran. So, possibly, Iranian sila. Ngayon po, nakita natin yung mapa sa gera, halimbawa Israel, Iran, at saka iba pa, Gaza, at saka po yung Egypt. Kita natin na halos walang pagbabago yung mapa. Nakita niyo po, yung Egypt, sa Jerusalem, yung Gaza, at saka po yung Palestinians. Kaya kung ba na nakasulatan, talagang po eksakto. Kaya possibly po, ang Magi, sabi nila, they were Iranians. Isa nga, nabasa ko totoo. Pero yes, they came from the east. At ang sabi, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who was born king of the Jews? Hinahanap nila yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. We saw his star when it rose and have come to worship him. So nakita nila sa kanilang pag-aaral yung bituin at pagkatapos sinundan nila. At pagdating of course sa Jerusalem, may tinanong nila. Sino po yung natanungan nila? Si King Herod. At ang sabi pa naman nila, nandito kami para sambahin siya. Ngayon, ito po nangyari. When King Herod heard this, he was, disturbed. He was upset. O kaya, talagang naguluhan siya. May tanong ko nga po, bakit po? Interpretation. He was disturbed. Tinanong siya, bakit po? Kasi siya ang hari. Ang hinahanap, hari ng mga Hudyo. Hindi tanggap kay Haring Herod na merong ibang mga hari. Since it is worship, pag in-apply natin, naturally po sa mga tao, at minsan kahit sa atin, ayaw natin na mas may hari pa sa atin, na mas may mataas pa sa atin. Yan ang minsan nangyayari o likas natin. Hindi tayo sanay. Lalo pa si King Herod na gusto niya ay siya yung hari. Kaya nung sinabi yan, he was disturbed. At pagkatapos, meron pang dinagdag. And all Jerusalem with him. Pwede niyo bang interpret? Bakit? Dapat siya na nga. Ba't sinama niya yung and all Jerusalem with him? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, napakahalaga ng anong tawag doon? Observation. Ibig sabihin, hindi lamang po ang naguluhan ay si Herod. Dinamay niya lahat yung buong Jerusalem. In fact, sa bandang huli, he was strict, di ba? Kasi hindi na bumalik sa kanya. Anong ginawa po niya? Pinapatay lahat ng mga bata. 2 years old pababa. Ayon doon sa pagkasabi kung kailan ipinanganak. So, nagkaroon talaga, makita po natin, even from prophecy hanggang ginawa po ni King Herod,
ipinapatay niya. Kaya nagulo po yung bayan Jerusalem. Hindi ko po alam bakit si Herod, doon pa kasi sila nagtanong, bagay, siguro nagbigay bugay at hari sila, no? Bakit hindi na lamang kaya itinago parang nandoon? Alam niyo, ang pagdating ng ating Panginoon talaga, meron pong kapayapaan at kaguluhan. Yun ang nature ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Maging po sa atin, magbibigay ng kapayapaan kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya. Magbibigay ng kaguluhan kung tayo po ay lalaban at hindi mananalig sa ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi, when He had called together all the chief priests and teachers of the law, He asked them where the Messiah was to be born. At ang sagot ng mga priests, ang sabi, in Bethlehem in Judea. They replied, for this is what the prophet has written. At pagkatapos ito po ay nakasulat. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come out a ruler who will shepherd my people, Israel. Ewan ko si Herod, tinawag niya yung mga religious leader, mga priest, at tinanong, tingnan niyo kung saan pinapanganak para alam natin kung saan sila pupunta. At tinanong nila sa Scripture. Naniniwala din siya sa Scripture. Sa banal na kasulatan, kasi meron na po silang Scripture niya. Kaya nung binasa, nandun, sumampalataya siya, naniwala siya. Pero ang totoo, wala siyang pagkakilala o tunay na pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Pwede pala yun, mga kapatid. Naniniwala ka sa Bible, pero hindi ka sumasampalataya mismo sa ating Panginoon sa Kristo. Naniniwala ka sa mga maraming mga turo ng banal na kasulatan, kahit sa mga prophecy, pero actually, sa banal na kasulatan, sa ating Panginoon Jesus, wala tayong personal na pananampalataya sa Kanya. Si Herod naniniwala sa Scripture, gusto niya nang sumambalay. Ewan ko kung totoo to. Siyempre po, alam natin, hindi. Then, sa Panginoon bang sabi, nung malaman po niya, Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. So, tinanong muna niya, sabi niya, anong oras ba nagpakita yung star? Ibig sabihin, nung sila yung naglayad at nagpakita, naglayad kasi gusto niyong malaman eh. Meron po siyang ibang motibo, siyempre. At ang sabi niya, he wanted to know the exact star had appeared. He sent them to Jerusalem and said, okay, go and search carefully for the child. As soon as you find him, anong sabi niya? Report to me so that I too may go and worship Him. Ang galing. Sabi niya, sige, puntahan ninyo, pag nakita ninyo, balik kayo sa akin para ako din ay sumunod. Totoo po kaya yun? Hindi. In fact, hindi totoo yun. Si Herod ay kalaban ng Diyos. Hindi siya pwedeng pumayag na mayroong ibang hari maliban sa Kanya. Kaya pagtitingnan po natin, marami po mga tao na mayroong mga ganitong pamumuhay na kung saan ay ang Diyos, imbis na sila ay magpakababa, nais nila na mas maging mataas kaysa sa Diyos. Mas sila na yung mga nais magkaroon ng sariling kautusan. Ano po? Yan ang kalakaran po ng sanglibutan niya. Ngayon, pagpili po natin, ito po yung katapusan niya. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. Ano po yung salita? Where the child na siya. Nung tinignan po, sa Greek po, ang nagkakamali, paidion. Na ibig sabihin, bata. At ang sabi nila, probably, ang ating Panginoon sa Kristo ay 1 taon na mahigit. Doon sa ginawa po ni Herod, nung nagpapatay po siya, pag tinuloy ninyo, 2 years old pa ba? So, inisip niya, tama po ito, paidion, bata siya.
So para hindi siya magmintis, papatayin niya ang lahat, 2 years old pababa. Lahat na may anak. Imagine po yung nangyayari mo. Kaya, maaari doon sa shepherds, maybe pwedeng baby, pero dito po sa panahon ng mga magi, ang sabi po, yung pong lugar at ang sabi where the child was. And when they saw the star, they were overjoyed. Ibig sabihin ng overjoyed, talagang napakasaya nila. At pagkatapos, on coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, at anong sabi po? And they bowed down and worshiped him. At pagkatapos, they opened their treasures and presented him with gifts of what? Of gold, frankincense, and myrrh. Bakit po kaya gold? Yeah, very precious. Ibig sabihin, talagang mahal. Sa kingdom po nila at kahit po ngayon, pinag-aawayan po yung tinatawag na ginto. Mas marami kang ginto sa atin po, ano? Yung pong palitan, alam ko po yun. Yung parang palitan ng pesos, dollar, Canadian, Singaporean, may kinalaman sa tinatawag natin, ano? Gold reserve, dollar reserve. So usually ba sa gold? Hindi ko lang alam paano nangyayari. Ibig sabihin, meron po tayo sa tinatawag ng mga reserve ng mga ginto sa central bank. So pag marami tayong mga ginto, mas malaki ang palit po ng peso natin. So ibig sabihin, ang ginto natin ay kumukunti. Kasi po, nung bata kami, naalala ko, ang $1, 7 pesos lang. Tagal na nun, ano? 4 pesos pa yata eh. 5 pesos. Naku po, nagsasabi na tayo ng edad nito. Tapos tumataas, naging 8. Galit na mga Pilipino. Ang taas na nito. Wala na tayo mabibili. Pagkatapos naging 10, naging 12, naging 15. Ngayon po ay magkano ng palitan? 56 or may pa 56 pataas. Naku, kumita na yung $1 ko. Dati 8 pesos lang, no? 56 pesos na siya. So, ibig sabihin, ang ating ginto ay hindi nadadagdagan, baka naman nababawasan pa. No? So, ganun po yung kalakaran. So, napakamahal ng ginto. At sila po ay naghando ng ginto. Na makikita natin na tama lang sa isang hari. Yung frankincense po, pagka-research nyo, napakahirap hanapin ito. Na kung saan, bihira lang sa Arabia yung punong ganito. So, since mahirap yan, pero meron sila, talagang mahal po yan. Pero pinagkaloob nila sa Diyos. Yung pong myrrh, nung naganap ako, siyempre mahal din po siya, at meron sila. Nung ang ating Panginoon ay namatay, si Joseph of Arimathea, nung ililibing siya, may dala siyang myrrh. So, nilagay po siya para, nilagyan siya ng myrrh, no? Namatay. So, maaari, ito po ay nagsisignify sa ating Panginoon Jesucristo. Pwede po natin interpret. It was not just a mere gift. Kasi yung myrrh, pwedeng isimbolize sa kanyang kamatayan darating. Ano po? Very rare, ito pong frankincense sa kung saan ang ating Panginoon Jesus, the time na yan ay hindi mananatili. Sooner or later, siya po ay mamamatay at mabubuhay na maguli. At yung ginto, ang ating Panginoon Jesus po, ang pinakamahal na ating nararanasan sa buhay natin. At dapat, pinakamahal, ang ating po dapat ipagkaloob sa ating Panginoon Jesus. Ano po yung Romans 12:1? Ialay natin ang alin? Ang ating mga sarili sa Diyos. Ibig sabihin, ang pinakamahal po na ipagkakaloob natin sa ating Panginoon ay ang ating sarili sa Diyos. Sa ating pong pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. So, ang sabi po doon, they presented their gifts, they bowed down and worshiped Him. Are they Jews or Gentiles? So if they were Iranians coming from the East, they were Gentiles. Talagang tama po yung pangako maging kay Abraham na ang lahat ay makakilala at makakasumpong
at mabibiyayaan sa ating Panginoon. And I believe, they worship the Lord Jesus Christ. Sila ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. And they worship. Dalawang talata po ang application po natin sa sinabi ng ating Panginoon Jesus nung kausap po niya si Nicodemo. Ang sabi po, nag-uusap sila nung babae na Samaritana, nagkakamali dito po sa John chapter 4, hindi po si Nicodemo. Darating ang panahon, ang sabi niya, na ang mga mananamba, they will worship the Father in what? In spirit and in truth. For they are the kind of worshiper the Father seeks. God is spirit, and His worshippers must worship what? In spirit and in truth. Paano po yan? Kasi ang sabi po, ang pagsamba po natin ay sa espiritu at sa katotohanan. Yung katotohanan, medyo madali po natin na ma-interpret sapagkat ang katotohanan po ay ang ating Panginoong Kristo, di ba? Kasi I'm the way, the truth, and the life. At ang katotohanan yan ay nahayag sa atin sa pagitan ng kanyang mga salita. So yung pong banal na kasulatan na naisulat po tungkol sa ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo bilang katotohanan, so yung pong ating pagsamba ay dapat nakabase sa kanyang mga salita ayon sa kanyang katotohanan. So in truth, yung pong ibig sabihin. Yung spirit ayon po sa pagkilos ng banal na espiritu sa atin. Kasi ang Diyos ay espiritu, so ang bawat sasamba ay dapat sa espiritu at sa katotohanan. Kaya po pala, pinagkaloob sa atin ng banal na espiritu. Amen po? So we can now worship the Lord in spirit and in truth. Kailangan po bang meron tayong nakikita? Yan po ba'y pwede? Kasi meron po ako narinig na ganyan, alam mo, talaga pwedeng ako makapagsamba pag wala akong nakikita. Hindi po. Hindi po pwede. Sapagkat ang Diyos, ang sabi, ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos po ay hindi nakikita. Kaya po, ang Diyos na hindi natin nakikita, ay sinasamba po natin sa espiritu at sa kanyang katotohanan. Kaya po, actually, makita po natin sa Muslim, wala po sila mga idols. Alam po nila yan. At tayo po ay sumasamba sa espiritu at sa katotohanan ng banal na kasulatan. Kaya, hindi po natin kailangang maglagay ng anumang mga picture o larawan o anumang uri ng sinasamba. Sapagkat ang Diyos po natin ay espiritu. Kung ang Diyos natin ay espiritu, tayo po ay sumasamba ngayon. Halimbawa, pag uwi po natin sa bahay, at tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, pwede po ba yun? Yes, sapagkat ang Diyos natin ay espiritu, kahit saan pwede po tayo sumamba sa ating Panginoon, Kristo. Bilang pangwakas na talata, application po natin, Colossians 3:16 and 17. Ano pong sabi dito? Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms and hymns and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus. Kaya adoration. Lahat ng ating gagawin ay gagawin natin sa pangalan ng ating Panginoon. Maging ang ating pagsamba. At ang sabi, giving thanks to God the Father through Him. Kaya sa ating po mga Kristiyano, yung pong adoration natin by singing, sa prayer natin, even sa testimony po natin. At maging sa ating fellowship, maging sa ating pag-awit, maging sa ating pagkain, sa lahat po ng ating ginagawa, later on, maging sa ating mga small group, bahagi po yan ng ating pasasalamat
at ginagawa sa pangalan ng ating Panginoon. Even our giving, yan po ay para sa ating Panginoon. Kaya pag nagpunta kayo sa church, para kanino po yan? Hindi po yan para sa atin. Yan po ay para sa pangalan ng ating Panginoon una sa lahat. Pero minamabuti ng ating Panginoon sa pagbigay natin ng kalwalatian, naluluwalhati siya kapag tayo po ay umaawit ng pagsamba at pasalamat sa Panginoon. Amen po? Naluluwalhati siya kapag tayo po ay nagpapatotoo at binabanggit po natin ang pangalan ng ating Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Kanya. Naluluwalhati siya. Naluluwalhati siya kapag tayo po ay sumasamba at sumasama at pinupuri po natin ang ating Panginoon sama-sama sa ating Panginoon. Amen po. Kaya po ang pinakamasaya, pinakamaligaya, pinakamaganda ay yung kanyang mga anak ay sama-sama na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Maligaya po ba kayo ngayong umaga? Na tayo po ay sama-sama at nagpupuri sa ating Panginoon? Yes. Sila, sabi po, they were overjoyed. Ibig sabihin, sobrang ligaya nila. Kaya kung meron tayong mga masasayang mga bagay na nangyari sa atin, praise the Lord. Yan po ay gawa ng Panginoon sa atin. Pero mas maligaya tayo kapag tayo po ay nasa harap ng presensya ng ating Panginoon. Pinakaligaya. Alam mo, maganda po sa ating bansa, bilang pagtatapos, meron po tayo tinatawag na freedom. Kapag upo ko kahit saan, halimbawa, madalas po tayong magkape sa Starbucks, sa Dunkin' Donuts, pag upo mo, may mga times, di ba? At pagkatapos dinala yung pagkain mo, isang bagay na napakaganda na meron tayong kalayaan na tayo ay lumuko at magpasalamat sa ating Panginoon. Ewan ko po, yun po ay napakasarap gawin. Kung hindi natin kilala sa ating Panginoon, di ba? Paglagay naman siya, pero dito pagdating doon, kasi tinatanggap natin ng Panginoon nandito. Yes, McDonald to, BK to, balang araw, iba ng lugar, praise the Lord. Pero kasama natin ang Panginoon. Sa pagbabrowse ko po kanina, nakita ko po isang bata, in fact, dalawa po silang bata. Sila po ay nakahubad, gusgusin, marumi, maraming alikabok. Yung lugar po nila, hindi ko alam kung yan po ay galing sila sa gera, sa bombahan po sa Iran o sa Israel. Hindi ko po alam. O kaya ay dito, hindi ko po alam kasi ang vlogger po, yung naglagay, hindi ko alam kung vlogger siya, meron po siyang dalang tinapay at pagkatapos yung dalawa, kung magkapatid man sila, ay tinawag. Mukha silang talagang hindi lamang yun. Talagang gutom na ulit. At pagkatapos tinawag sila at binigyan ng tinapay. Pinagante, binigay. Yung bata, pagkatanggap ng tinapay, talaga nakaka-touch. Isinakbit po niya sa pinipili niya. At pagkatapos siya po ay nagtasal. Pareho sila magkapatid. Gutom na gutom. Pero nakuha magpasalamat sa ating Panginoon. Maliit siguro 3 or 4 years old, maybe 5 years old. Isinakbit at pagkatapos inunang magpasalamat sa Diyos. Sabi ko, nagigilty ko. Na maraming pagkakataon paglagay dyan. Pero kung isang vlogger naman, nakita ko, kanyang vlogger, naglalagay siya ng pagkain. Do vlogger, pero na-encourage din po ako kasi nagbibigay talaga sila ng tulong. At ang kanyang style, maglalagay po siya ng parang tetra pack na pagkain, may sabaw at saka isang inumin. Pero hindi siya nagpapakita. Ewan ko, nakita niya. No? Merong mga pulube, natutulog, ilalagay niya sa tabi, aalis siya. Ang isang napanood ko po, isang lalaki na kaubad, talagang halos walang damit, nakaiga po sa kalsada, meron siyang balutan at nakaiga po siya. Nilagay niya ng pagkain, umalis na siya. At pagkatapos meron pong siyempre camera.
Maya-maya, nakagising siya. Paggising niya, nag-aayos siya, nakita niya may pagkain. Ginawa niya, inayos niya, sabi niya, tinitingnan niya kung sinong naglagay. Siyempre naman, tinitingnan niya, di naman pwedeng mula ng Tetra Pak at saka ng pagkain at saka sabaw. Kumpleto eh, mili. Nilagay niya doon sa kanyang lagay, pagkatapos nilagay niya. Bago siya kumain, nagdasal siya. Alam mo, nakatingin siya. Tumingin siya sa langit. Doon ako nakabit. At nagpasalamat na ina-acknowledge na ito ay galing sa Diyos. Isang bagay po na dapat totoo sa atin na ang lahat ng bagay na ating tatanggapin ay galing sa Diyos. At dapat nating sampalatayanan at purihin at sambahin ang ating Panginoon. Ano man ang tinanggap natin. Kaya I do believe that is a pure worship. Pagsamba. Wala siyang ibang iniisip kung hindi yung biyaya yun na tinanggap niya na galing sa Diyos. At pinasalamatan niya ang Diyos. Tayo kung natin tumayo. At tayo Now I believe since this is adoration, let us take time to put ourselves before the Lord. Sa harap po ng ating Panginoon. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Diyos at sa ating Panginoon. Isipin po natin na tayo po ay pinagaling ng Diyos sa ating mga karamdaman. Isipin po natin na tayo po ay inipo ng Diyos at hawak ng Diyos. Pinagagaling at pinalalakas at iniligtas ng Diyos. Bakit din natin siya purihin at sambahin ngayon natin? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Lalong higit, sampalatayanan natin ang ating Panginoon. At sabihin natin, Lord, today, I believe in you. I accept you as my Lord and Savior. You have touched me, O Lord. You have forgiven all my sins because of your death and resurrection through the cross. You made a sacrifice of yourself for me. And I accept you as my Lord and my Savior. And today, Lord, I bow my knee, I bow myself before you. Ikaw po ay pinapasalamatan ko at sinasamba ngayon umaga. Lord, pinapahalagaan po namin at sinasampalatayanan sa umaga nito. Kayo po bilang aming Diyos at tagapagligtas. Sa new creation in Christ Church, ang aming pong pananampalataya ay sa inyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. At kayo po ay sinasama namin sa inyong ginawa sa aming buhay. Sambahin po ang inyong alam. Purihin po kayo. Pagpalain po ang inyong alam sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Let's all sit down. What is the best time of the week? Hindi ko pa masabing the best time of the year. Alam ko na yung sagot. Pero what is your best time in the week or best time in a day? For me, the best time, though it's a short time, is while worshiping the Lord. We just experienced it earlier, right? But my worship experience is not complete without something to offer to the Lord. Right? Sabi nga ni King David, when he was looking for a piece of land, gusto niya magtayo ng dambana sa Panginoon. Then, an owner of the land said, since you're my king, take it. Kunin mo na Haring David. Pero sabi niya,
I will not worship the Lord without costing me something. I want to pay it. Full price. Sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give as you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. The beauty of generosity, sabi nga sa Proverbs 11:24-25, one person gives freely and gains even more. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Bad verse. Today, let our giving be a joyful expression of our hearts, not an obligation. It's not about the amount, but the condition of our hearts. In giving, we align with God's generosity and store treasure in heaven. Laking privilege pala ang mag-offering. Because God, what can you offer to God? Minsan pag may bigayan ng regalo, pag mayaman yung bibigyan, nasakit sa ulo eh. Hindi ko malaman ano yung ibibigay. Parang ayaw ko na magbigay kasi baka maging negative pa yung binigay ko. Pero kay Lord, sabi niya, don't worry, it's not the amount. Anyway, I can see your heart. Buti na lang, ganun ang God natin. Ano? So as we pass the offering bag, or before we pass the offering bag, let's offer our hearts to the Lord first. Then, our offering will be acceptable. Let's pray. O precious and holy God, the King David, the King of Kings. Father, we want to offer you something that is important to our hearts. This is the fruit of our labor. You gave us the capability to produce wealth as a token of our thanksgiving and adoration. Lord, please make this a pleasurable sight before you. We offer back to you a portion of our what we have right now, God. May this be a sweet aroma before you. In Jesus' name, Amen. Bitin po natin mga worship leader natin at of course ay magbabakas din po sa isang pag-awit at lahat po tayo din ay inimbitahan po sa ating lunch. Hindi po natin pipit tayong hindi kumain sapagkat yan po ay bayad na po sa kasama po tayo magkakaroon ng fellowship. Tumayo po tayong lahat at pasalamatan po natin ang ating Panginoon maging po sa ating tatanggapin sa gawin din po natin
yung ating benediction sa bagay ito. Nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nawa ang iyong mga dalangin ay tugunan ng ating Panginoon. Nawa ang iyong karamdaman ay pagagalingin. Bibigyan ka ng Panginoon ng kagalingan at kalakasan. Maging ang iyong trabaho, maging ang iyong negosyo, maging ang iyong mga mahal sa buhay, maging dito man, at sa ibang bansa, ay bibigyan ng Panginoon ng kanilang pangailangan at kagalingan, maging ang pag-iingat ng Panginoon ay isa sa kanila. Nawa ang kanyang mga salita ay manatili sa atin na ang kanyang presensya, kanyang kabutihan at katapatan ay may pamuhay natin at nanatili sa ating mga sarili, lalo higit sa ating tahan. Sa umagang ito, tanggapin niyo ang malaking biyaya ng ating Panginoon, biyaya ng kanyang kapayapaan at kaligtasan, at ng biyaya ng kanyang kabutihan at katapatan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa ating lahat. And let's remain standing po and give the highest worship and adoration to the one who saved us, Jesus Christ. Let's praise Him. Rejoice, let the earth be glad. The people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains, I'll be back and shout for joy. Let's praise Him. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. The heavens rejoice, let the earth be glad. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy